Open your Bibles to Nehemiah chapter 4, verses 1 to 15. I shall be reading only from verse 11 through verse 14. And our adversary said, "They will neither know nor see anything till we come into their midst and kill them and cause the work to cease." So it was, when the Jews who dwelt near them came, that they told us 10 times, "From whatever place you turn, they will be upon us." Therefore, I positioned men behind the lower parts of the wall at the openings, and I set the people according to their families, with their swords, their spears, and their bows. And I looked and arose and said to the nobles, to the leaders, and to the rest of the people, "Do not be afraid of them. Remember the Lord, great and awesome, and fight for your brethren, your sons, your daughters, your wives, and your houses." I pray may His word take root in our hearts, strengthen our faith, and lead us to joyful obedience. Amen. Do not be afraid. Remember the Lord. Sa pagsisimula pa lamang po ng Nehemiah chapter 4, makikita na natin habang inuumpisahan ang pagtatayo ng walls of Jerusalem, may mga lumitaw ng kumukontra. May mga lumitaw ng bumabatikos. Hindi pa man ganap ang gawain, meron ng sumasalungat. At kung tutusin, hindi malayo yan sa ating karanasan ngayon. Kapag ikaw ay nagsisimulang sumunod sa kalooban ng Diyos, may mga hindi sangayon. May mag-aalinlangan, may hindi matutuwa, may kukontra. Ngunit tandaan natin, mga kapatid, mga mahal kong kapatid, kung sino ang nasa likod ng project na ito. Ang Diyos po ang nagdisenyo nito, ang tunay na arkitekto. At si Nehemiah ay tagapagtayo lamang. Kaya hindi ito basta idea lamang, o hindi ito basta idea ng tao. Ito ay plano po ng Diyos. Kaya sino mang tumututol sa gawain ito ay hindi lamang laban kay Nehemiah, kundi laban mismo sa makapangyarihang Diyos. Hanggang ngayon, totoo pa rin po ito. Kapag walang pumupuna, tila lahat ay sang-ayon, baka dapat na tayo magtanong sa ating mga sarili, ginagawa ko pa ba talaga ang nais ng Panginoon? Ginagawa ko pa ba talaga ang kalooban ng Panginoon? Dahil po ang totoo, ang pagsunod sa kanyang kalooban ay madalas may kaakibat na pagsubok. Hindi lahat po matutuwa kapag tayo ay gumagawa ng tama. Now, ngunit nais ko rin pong bigyang diin. Hindi lahat ng puna dapat baliwalain. Kung ang puna po ay galing sa taong may takot sa Diyos, kung ang puna po ay galing sa taong may malasakit sa kanyang salita, makabubuti pong pakinggan. Ang taong may tamang puso ay maaaring gamitin ng Diyos para itama, para ituwid tayo. Not every criticism, brothers and sisters, should be ignored. If it comes from someone who fears God, if it comes from someone who cares deeply about His Word, then it is wise to listen. A person with the right heart can be used by God to correct us. But if the criticism comes from a heart filled with fear, a heart filled with envy, revenge, or doubt,
and has nothing to do with God's guidance or direction, brothers and sisters, let us remain steadfast in the path the Lord has set before us. Now, from the very beginning, Sanballat and Tobiah made it clear they wanted to stop Nehemiah. Here in verses 1 to 3, when they saw the wall being rebuilt, they became even more aggressive. Verse 1 tells us that Sanballat became very angry when he heard about the work. So he began mocking the Jews in front of others. Perhaps his goal was to turn public opinion against them, isolate them socially. Noon pa man po, mga kapatid, may fake news na ginagamit para impluwensyahan ang pananaw o opinyon ng ibang tao. At hindi matalinong pag-uugali, yung basta makikinig at maniniwala tayo sa fake news nang hindi natin inaalam ang detalye. Karanasan yan ni Nehemiah. Now, Tobiah joined in and joked in verse 3 that the wall was so weak that even a small fax could knock it down just by stepping on it. Their comments, brothers and sisters, were likely meant to provoke the workers, to stir up anger, to cause destruction, to create fear, and shake their confidence. Ano pong sabi ng verses 1 to 3 of Nehemiah 4? But it so happened, when Sanballat heard that we were rebuilding the wall, that he was furious and very indignant, and mocked the Jews. And he spoke before his brethren and the army of Samaria, and said, "What are these feeble Jews doing?" Kung ako yung mga Hudyo, mag-agree ako. Oh, tama. Feeble kami. We're weak. But he is strong. Amen? Hindi tayo nagagalit pag sinasabing mahina ang ulo natin. Hindi tayo nagagalit pag sinasabing wala tayong galing. Oo, wala kaming galing. Oo, tapos kami sa talino. Pero ang aming Diyos ay may kakayahan, bigyan kami ng kakayahan sa mga lugar na kami ay mahina. Amen? Oh, praise be to God. Again, verse 1, but it so happened when Sanballat heard that we were rebuilding the wall, that he was furious and very indignant and mocked the Jews. And he spoke before his brethren and the army of Samaria and said, "What are these feeble Jews doing? Will they fortify themselves? Will they offer sacrifices? Will they complete it in a day? Will they revive the stones from the heaps of rubbish? Stones that are burned." Now Tobiah the Ammonite was beside him. And he said, "Whatever they build." Siguro tatawa-tawa pa, di ba? Mockingly. Oh, tama ka, Sanballat. "Whatever they build, if even a fox goes up on it, he will break down their stone wall." Oh, brothers and sisters, let this be clear to us. When we choose to obey God, when we choose to submit to Him, we should expect opposition. Sigurado na yan, may resistance. The enemy often uses mockery, doubt, and discouragement to shake our faith. But please remember this, God's sovereignty does not mean life will be free from conflict. It means He is in control. Amen? He is in control, even in the midst of conflict. That's why we can face opposition with courage, with hope, knowing that God is at work. Hindi ang may final say ay ang mga taong kumukontra. Ang may final say ay ang Diyos. Do you remember? Paborito ko to, kaya lagi kong binabalikan eh. Do you remember Joseph?
Do you remember what Joseph said to his brothers who intended harm against him? You meant evil against me, but God meant it for good. Indeed, God causes all things to work together for the good of those who love Him and place their trust in Him, because our God is sovereign and our God is faithful. Yun lang, sisiguraduhin natin. Minamahal ko ba ang Diyos? At ang tiwala ko ba sa Kanya nakalagak? Kung totoo yan sa iyo, wala ka dapat pangamba dahil ang Diyos na ito ay lalaban para sa iyo. Ang Diyos na ito ay kikilos para sa iyo. Ang lahat ng hindi mapagtiyap-tiyap na mga bagay na napakagulong tignan sa buhay mo, kung minamahal mo ang Diyos at kung nagtitiwala ka sa Kanya at kung ikaw ay may kagayatang sumunod sa kalooban niya, ito ang sigurado. Lahat ng messy, confusing na mga bagay na nakikita mo sa harapan mo, ay kikilusin niya, gagamitin niya, at iuwi niya sa isang bagay na para sa kabutihan mo at para sa kaluwalhatian niya. Tiyak yon. Amen? Tiniyak yon ng banal na kasulatan. You see, the Lord was with Joseph not only when he was successful, Genesis 39:2, but also when he was falsely accused and thrown into prison. Genesis, the same chapter, 39:21. Totoo, Panginoon, totoo mga kapatid, ang Panginoon sa pangako niya, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Hindi lang natin kasama ang Diyos pagka matagumpay ang lahat, masaya ang lahat, maalwa ang lahat, kundi maging at lalo na sa mga panahong dumadaan tayo sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Kung mananampalataya ka, hindi ka nag-iisa na dumadaan doon. Oh, again, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Because thou art with me. Hindi siya malayo. As you walk through the valley of the shadow of death, you have a companion, the Son of God, our Lord Jesus Christ. Kaya huwag ka nang magtaka, kapatid, kung may mga hindi matutuwa sa desisyon mong talikuran, halimbawa, ang dati mong paraan ng pamumuhay. Tutuyain ka nila, hindi dahil masama ang iyong ginagawa, kundi dahil nagpasya ka ng lumakad, gaya ng ating awit, lumakad sa landas ng Panginoon, kahit laban ito sa agos ng mundo. Do you remember that song? Amen. Now let's move on. Verses 4 to 6. Hear, O our God, for we are despised. Turn the reproach on their own heads, and give them as plunder to a land of captivity. Do not cover their iniquity. Do not let their sin be blotted out from before you. For they have provoked you to anger before the builders. So we built the wall, and the entire wall was joined together up to the half its height, for the people had a mind to work. Now, sa mga talata pong ito, mga kapatid, makikita naman natin ang isang mainam na halimbawa ng tamang pagtugon sa gitna po ng pagsubok, sa harap ng pag-uusig at pagtutuya ng ibang tao. Kapag may kaaway ka na umaatake sa iyo, naninira sa iyo, alam mo na naninira sa iyo, nagbabanta, nagbabalak, nagawang ka ng masama. Mga kapatid, hindi tayo tinuruan ng Diyos na mag-rant sa social media. Hindi tayo tinuruan ng Diyos na ibulalas ang galit natin sa social media. Wala kang makikitang gayong turo o tagubili ng Diyos. Kaya kung ginagawa natin yan, lumalabag tayo sa kalooban ng Diyos.
Ang itinuro sa atin ng Panginoong Diyos ay ang tumugon sa ganitong mga pag-atake sa atin sa pamamagitan ng panalangin, ng may pagpapahinuhod, may kahinahunan. At ang turo sa atin, magpatuloy tayo sa lakad ayon sa kanyang kalooban. Ano po ang sabi ng Romans 12:19? Huwag kayong maghiganti, kundi ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Nehemiah did not argue with Sanballat or Tobiah. He did not waste time defending himself. Instead, he turned to the one who defends the righteous. Amen? Saan siya bumaling? He turned to the one who defends the righteous. Ano sabi niya? Hear, O our God, for we are despised. Verse 4. When people, brothers and sisters, mock you, when people mock your calling or your efforts, take it to God. O sabi nung kanta natin nung araw, take it to Jesus. Just now, take it to Jesus. Oh, alam kong hindi yan madali. Pero ayaw rin nating magkasala laban sa Diyos. May kakayaan ba siyang ipagtanggol ka? Yes or no lang naman yun eh. Ano? Oh, matamis ang pagtatagumpay sa tama niyang panahon. Hayaan mong maninira sa tamang panahon. Ipagtatanggol ka ng Diyos. Amen. Amen. At lahat ng mga kasinungalingan, malulusaw. Dahil puro gawa-gawa. Yan ang totoo. Brothers and sisters, prayer is not our last resort. It is our first line of defense. When attacked, we do not retaliate. We retreat. We retreat into the presence of God. Now please take note, Nehemiah did not sugarcoat his emotions. Galit na galit siya. Punong-puno siya ng sama ng loob. Na alam niyang tama ginagawa niya eh. Saan niya dinala yung sama niya ng loob? Ha? Binulalas niya sa Diyos. Doon siya nagbuhos ng kanyang kalooban. He prayed with raw honesty. Turn the reproach on their own heads. Oh, Panginoon, pwede bang pakidurog mo yung mga yan? Sama-sama ng loob ko. Pero kanina siya umiiyak. Hindi sa kapwa niya tao. Sa Diyos. Sa Diyos. Brothers and sisters, God can handle our frustrations. God can handle our disappointments. He welcomes us to bring our burdens before Him, even when they're messy. Hindi naman sinabi ng Panginoon, ayusin mo pagkasalita mo, ha? Hindi. Basta lumapit ka sa Kanya at sabihin mo sa Panginoon, nahihirapan po ako. Panginoon, masakit na pang ulo ko, masama ang loob ko. Puro po kasi nungalingan na sinasabi nila, umiyak ka sa Diyos. Umiyak ka sa Diyos. Dahil hindi natutulog ang Diyos. Amen? Oh, praise be to God. Nehemiah understood that the insults thrown at them were not merely personal. They were attacks on God's mission. So ultimately, Nehemiah was zealous, not for his own glory, not for his own honor. He was zealous for the glory and honor of his God. Now, sa kabila po ng panlalait, sa kabila ng paninira, hindi tumigil ang gawain. Bakit? Dahil determinado ang mga tao na magpatuloy sa paggawa. Ang sarap nun, ano po? Kung mayroong mga tao na nakafocus, nakafix ang kanilang mga mata, ipagpatuloy na natin ang gawain, hayaan natin silang gawin ang gusto nilang gawin para alisin tayo sa ating focus. Let's just move on.
let's just continue on with this great work. This is God's work. And God's work is always a great work. Praise be to God. Sila po'y nagkakaisa ng diwa, nakatutok sa kanilang misyon at may malinaw na layunin. O mga kapatid, kapag ang puso natin nakakonektang mainam, lalo na sa panalangin, normally yun yung magandang barometer or thermometer, if you will. Kapag may problema tayo sa prayer life natin, may problema na sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Madali kang magalit, madali kang mainggit, madali kang tablan, etc. Ugatin mo. Maaaring may kasalanan yung mga tao sa paligid natin, pwede din namang wala. Pero hindi na natin sila problema. Ang problema natin tayo. So, baka pwedeng ang kailangan natin gawin balikan yung ating sarili. Teka muna, ayos pa ang kaugnayan ko sa Diyos. Baka mamaya yung ikinagagalit ko, mas worse pa yung ginagawa ko. Kaya lang, bulag na bulag ako, hindi ko nakikita dahil lang sa hindi ayos ang kaugnayan ko sa Diyos. Habang lumalapit ka sa liwanag, nakikita mo ang iyong kapintasan. Hindi ang kapintasan ng mga taong nasa dilim. Amen? Hayaan mo na sila. Basta ikaw, patuloy kang lumapit sa liwanag. At kung makita mo ang iyong kapintasan, then magiging gayak tayo na unahin na munang isipin, Panginoon, I want to be right before you. Hindi mo na iintindihin yung iba. Ako na lang, tayo na lang. Lord, gusto kong maging matuwid sa iyong harapan. Amen. So, pagka nakakonektang mainam sa panalangin, nagpapatuloy tayong gumawa. Nagpapatuloy tayong naglilingkod. Kahit na sumigaw ng pagkalakas-lakas, naglulumiyad, nagkakapatid-patid ang ugat, marahil ng mga nanlalait sa atin na nasa ating tabi. Now let us read verses 7 to 9. Now it happened when Sanballat, Tobiah, and the Arabs, the Ammonites, and the Asdodites heard that the walls of Jerusalem were being restored and the gaps were beginning to be closed, that they became very angry, and all of them conspired together to come and attack Jerusalem and create confusion. Nevertheless, we made our prayer to our God, and because of them, we set a watch against them day and night. Sanballat and Tobiah's insults seemed to work. Many were convinced to join them. Dumami. Yung opposition, hindi kumonte. Dumami. Maraming napaniwala itong mga sinungaling na ere. So many were convinced to join them and their group kept growing. But the anger of God's enemies is not a sign of failure, brothers and sisters. It often means the work is making a great impact. Hindi palaging direkta ang pag-atake po. Hindi palaging direkta ang pag-atake, ang taktika ng kaaway. Kundi minsan ay ang pagpopromote ng kalituhan, patalikod ba, pailalim. Naangiti sa'yo pero nagpopromote ng kalituhan, pagdududa, kaguluhan, takot. Ito bigkalin tulad lamang ng strategy ng ahas sa Eden. You remember? Nagasik siya ng duda, baluktutin ng katotohanan, sirain ang pagkakaisa ng mag-asawa, si Adam and Eve. Ngunit ang Diyos, mga kapatid, ay hindi Diyos ng kaguluhan. 1 Corinthians 14:33. Siya ay hindi Diyos ng pagkakahati-hati at pagkakawatak-watak. Kaya kahit magplano pa ang kaaway ng masasama, nananatili tayong panatag sa soberenya ng Diyos. Gawin man nila ang lahat ng kanilang masamang balak. Sa huli, alam natin, ang kalooban pa rin ng Diyos ang magwawagi.
Though the enemies plotted violence, Nehemiah answered with prayer and preparation. He posted guards and remained vigilant. Because, brothers and sisters, faith is never passive. It watches and it works. We pray, but we also plan. We trust, but we also take wise and responsible steps. Hindi siya magkakontra. Habang nananalangin ka, nagpaplano ka. Humihingi ka ng gabay sa ating Panginoon. That's precisely what Nehemiah and the people of Israel did. Verse 10, Nehemiah 4:10. Then Judah said, the strength of the laborers is failing, and there is so much rubbish that we are not able to build the wall. And our adversaries said, they will neither know nor see anything till we come into their midst and kill them and cause the work to cease. Tingnan niyo yung pananakot na yon. Di ba? Binabantaan sila. Sige lang. Hindi nila namamalayan. Biglang-bigla na lang kaming lulusob. Kung ikaw ay nagsisimula ng gawa, miyat-miyat, titingin ka sa likod mo. Dahil wala kayong protection, wala kang wall. Yun nga yung tinatayo nila. So you can just imagine yung difficulty ng bayang Israel. So it was, verse 12, so it was when the Jews who dwelt near them came, that they told us 10 times, imagine that, every day, sinasabihan sila, lagot kayo, wag na wag kayong pipikit, yari kayo. Wag na wag kayong magtatalikot, wag na wag kayong matutulog, wag na wag kayong makakalingat. Wawasakin namin kayo araw-araw. Yun yung naririnig nila. From whatever place you turn, they will be upon us. Sabi nila sa isa't isa. Ano uli? The strength of the laborers is failing, and there is so much rubbish that we are not able to build the wall. This was not the enemy speaking. It was Judah's own people. They were worn out, frustrated, overwhelmed by the task. Pagod na po sila. Pagod na sila. Wala na silang ibubuga. Wala na silang ibibigay. Sa wikang Filipino, ganito ang salin. Pagod na kami sa pagtatrabaho. Napakarami pang guho na dapat hakutin. Hindi namin ito makakayanang tapusin. Nakalimutan nila ay ang mga pangako ng kanilang Diyos. At yun ay madalas na nangyayari sa atin, mga kapatid. Hindi po ba? Nakikita mo lang yung problema. May sakit ako. O baka mawalan ako ng trabaho. O mukhang delikado yung relationship naming mag-asawa. Ang hindi mo nakikita ay ang pangako ng Diyos. Napakaraming pangako ng Diyos na aplikable sa kung anuman ang sitwasyon na meron ka ngayon. I do not need to belabor that. Sa ibang pagkakataon, isa-isahin natin ano ang pangako ng Diyos sa isang taong may karamdaman, ano ang pangako ng Diyos sa isang taong may banta na pwedeng mawalan ng kabuhayan, etc. Pero sa ating mga sarili, pwede nating buklatin ang ating Biblia at hanapin, Panginoon, punong-puno ka ng mga pangako. Ang Diyos po ay hindi nagbabago, mga kapatid. Nananatili po ang kanyang katapatan sa kanyang tipan. Gaya na nga po ng sinabi ni John Calvin, and I quote, faith is not a naked knowledge of God, but a firm confidence in His goodness. End of quote. Ang pananampalataya ay hindi lamang yung merong kang mga alam na katotohanan tungkol sa Diyos. Ang pananampalataya ay yung pananalig na Panginoon, ito ka at yan mararanasan namin. Alam kong matapat ka pero
alam namin na nagtitiwala kami na sa kabutihan mo, ipararanas mo sa amin kung ano ba ang ibig sabihin ng katapatan ng Diyos. Are you following me, brothers and sisters? Yun ang tunay na pananampalataya. Hindi lang pinuno mo ang utak mo ng mga kaalaman at aral. Kundi yung puso mo may buong pananalig, Panginoon, mabuti ka, at mararanasan ko yan. Brothers and sisters, yes, we acknowledge our human weakness. Even the faithful can grow weary. But our hope is not in our own strength. It is in God's sustaining grace. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Amen? Pag kinakapos ka na, baling sa Diyos. Baling sa Diyos. Pagka gusto mo nang bumigay, magpasalo ka sa Diyos. Verse 11, let me read again. Verse 11, and our adversary said, they will neither know nor see anything till we come into their midst and kill them and cause the work to cease. So it was, when the Jews who dwelt near them came, that they told us 10 times, from whatever place you turn, they will be upon us. The people heard the enemies. The people heard the enemies, brothers and sisters, many times. And repetition breeds fear, you see. The enemy's tactic is psychological. Constant pressure. Yun ang ginagawa ng kaaway. At anong purpose? To wear us down. Hanggang sa mapagod ka na lang at bumigay ka na lang. Ang hirap ng may anak. Oh, ba't ba ginusto kong magkaanak? Amen? Pagkaraan mong alagaan ng maliit pa, pag-aaralin mo, bago ka matapos, Sir PJ, kapatid na PJ, ubos na ang buhok mo. Enjoyin mo na yung buhok mo ngayon. Amen? Amen. Praise be to God. But the scripture reminds us, God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and self-control. Amen? Maaaring nakalimutan nyo na, pero meron akong isang kwentong naging bahagi na ng aking puso at encouragement. Do you remember, meron akong binabahagi sa inyo, meron tayong binabible study nung araw na eventually nakakilala sa Panginoon. Now, nagpaalam na siya ngayon, wala na siya ngayon. Pero nung kanyang kadalaga, o nung kanyang kabataan ay napakaganda niya. You remember the story? At sa bahagi ng aming pag-aaral ay iniiyak niya yung isang, dahil nando kami sa paksa ng ang Diyos ay sobereno, hindi siya nagkakamali. At sapagkat siya ay komportable na sa aking pagbababol study, kinuwento niya isang bahagi ng kanyang buhay, mapait na bahagi ng kanyang buhay. Habang umiiyak siya, sabi niya, napakalungkot ng aking nakaraan sapagkat ako ay ginawa ng masama ng someone at nagbunga yon. At alam niyo, to make the long story short, akala niya isang sumpa, akala niya isang mabigat na dagok sa kanya yung mag-aalaga siya ng bunga ng kalapastangan ng ginawa sa kanya. Subalit yung batang ito lumaki at itong batang ito ang siyang isa sa mga nag-aruga sa kanya nung siya'y matanda, nung siya'y tumanda na. Mahirap pong i-judge ang karunungan ng Diyos sa kung anong kasalukuyan mong kalagayan ngayon. Magkaroon ka ng pag-asa, kapatid. Amen? Magkaroon ka ng pag-asa, hindi pa tapos ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos sa buhay mo. Nabibigatan ka, di humingi ka ng kalakasan sa Kanya. Pero kung mong sabihin, tapos na lahat, ito na yon. Hindi pa kumpleto ang kwento hanggat hindi sinasabi ng Panginoong Diyos na tapos na ang kwento. Mga kapatid, tandaan po natin, ang takot ay hindi lamang emotional. Ito'y theological. Ipinapakita ng takot kung saan talaga natin inilalagak ang ating pagtitiwala.
Ang takot na nakaugat sa pag-aalala, ang takot na nakaugat sa pagdududa, nakaugat sa sariling kakayahan. Natatakot ako. Bakit? Hindi ko na kaya. Wala na akong lakas. Wala akong talino. Wala na akong pera, etc. Ang gayong klase ng takot ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng pagtitiwala sa probidensya ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ang tunay na pagtitiwala ay pananampalatayang may ginagawa, hindi napaparalisa. Isang malalim na kapahingahan at pagtitiwala na matibay, na nakasalig sa kung sino ang Diyos, kung ano ang kanyang mga pangako, at ang mga paraan ng kanyang pagkilos. So, hindi ka nalilimitahan, Panginoon. Di ba naalala nyo, lagi ko sinasabi, if this God could create out of nothing, then there is nothing that this God cannot do. Amen? Saan manggagaling ang takot mo? Pwede nga siya lumikha mula sa wala. Lord, walang tinapay. Pwede ko mag-create ng tinapay. As simple as that. Psalm 56:3 says, when I am afraid, I will trust in you. Now that does not ignore fear. It acknowledges it and redirects our hearts toward God. Because trust is not just a feeling. It's solid confidence in His Word and in His character. Chapter 4, verse 13. Therefore I positioned men behind the lower parts of the wall at the openings. And I set the people according to their families with their swords, their spears, and their bows. Or their bows. And I looked and arose and said to the nobles, to the leaders, and to the rest of the people, do not be afraid of them. Remember the Lord, great and awesome, and fight for your brethren, your sons, your daughters, your wives, and your houses. And it happened, when our enemies heard that it was known to us that God had brought their plot to nothing, that all of us returned to the wall, everyone to his work. Nang lalong tumindi ang banta ng mga kaaway, hindi lang pader ang itinayo at pinatibay ni Nehemiah, pinalakas din niya ang loob ng mga tao. Doon po sa verses 13 to 14, inilagay niya ang bawat pamilya sa bawat bahagi ng pader. May mga sandata at handang lumaban. Hindi lang para magtanggol, kundi para magbulay-bulay, para gumunita. Ang sinabi niya sa kanila, do not be afraid. Remember the Lord, great and awesome. This moment, brothers and sisters, isn't just about Nehemiah's leadership. It's about God's faithfulness to His covenant. Nehemiah does not ask the people to find courage within themselves. Instead, he points them to God, the one who is powerful and holy. True courage, brothers and sisters, does not come from within us. It comes from knowing who God is. And this is the heartbeat of the Scriptures. The same Lord who gives the task is the one who holds every outcome. His providence does not remove all threats, but it assures us that no threat has the final say. Again, no threat has the final say. Verse 15 again, and it happened when our enemies heard that it was known to us and that God had brought their plot to nothing, that all of us returned to the wall, everyone to his work. Malinaw dito, mga kapatid, na ang plano ng kaaway ay hindi basta nabigo dahil lamang sa talino at galing ni Nehemiah, kundi dahil mismo sa pagkilos ng Diyos. Ano po sabi ng verse? God had brought their plot to nothing. It was God, ang Diyos. Patunay ito na kahit ang masasamang balak ng tao ay nasa ilalim pa rin ng makapangyarihang kamay ng Panginoon. Proverbs
21. Our sovereign God is not just, brothers and sisters, our sovereign God is not just a passive observer. He actively governs. And He actively, and actively protects His people. Mga kapatid, ipinapaalala sa atin ang passage na ito na ang gawain ng Panginoong Diyos ay laging haharap sa mga pagsalungat. Tiyak yun. Pero ang bayan ng Diyos ay hindi kailanman nawawala ng pag-asa. Sa gitna ng panlilibak, sa gitna ng pagbabanta, sa gitna ng panghihina ng ating loob, si Nehemiah ay nanalangin. Maaari rin tayong manalangin. Kumilos ng may karunungan. Tayo man ay hinahamong kumilos ng may karunungan. Pinaalala ng mga tao na gunitain ng Panginoon na dakila at kamangha-mangha. Tayo man, mga kapatid, ay nais kong gawin yan. Gunitain natin ang Panginoon. Dakila siya at kamangha-mangha. Wala siyang ginagawa na simple lang. Lahat ng ginagawa, because He is awesome, lahat ng ginagawa niya is awesome. This passage also shows that even enemies' plans are under God's control. He thwarts their schemes and strengthens His people to endure. That's why our courage is not rooted in our own strength, but in the unchanging character of God who remains faithful to His covenant. Kaya huwag tayong matakot, mga kapatid ko, mga minamahal kong kapatid. Sinasadya kong sabihin niyo, mga minamahal kong kapatid, dahil ganun ang nararamdaman ko kapag dinadala ko kayo sa panalangin, pinapangalanan ko kayo dahil concern ako sa situation ng bawat isa sa inyo. Kaya huwag tayong matakot, mga minamahal kong kapatid. Alalahanin natin ang ating Panginoon. At ipagpatuloy natin ang Kanyang ipinagkatiwalang gawain sa atin. Ano man yan? Ano man yung ipinagkatiwala niya sa atin? Pagpatuloy natin ang may katapatan, pag-iingat, pagtitiwalang siyang nagsimula ng mabuting gawa sa atin, ang siya ring tatapos nito. Purihin ang Kanyang pangalan. Amen.